Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Sheila Grace. At ako naman po si Rose. At ang gagawin namin ngayong gabi ay maglalaro kami ng guessing game ng mga Gen Z words or Gen Alpha slangs kasama ang aking ina. Magsimula na tayo. Okay. Unang salita or unang word. Ano sa tingin mo ibig sabihin ng ghost? Ghost, ibig sabihin is yung Sorry. Ibig sabihin ng ghost is yung ang pinaka-familiar or pinaka-popular dyan is yung example, may magkasintahan tapos hindi na siya iniwanan na siya ng kanyang boyfriend na walang paalam. Ayun, ghosting. So, yun ang ibig sabihin ng ghost. Alam mo pala yun? Yeah. Okay, pangalawa. Aura. Aura. Para sa akin, parang ano yan. Yung aura, parang kung ano yung pinapakita mo sa sarili mo. Is it positive ba yung aura mo? Happy ka ba? So, pinapakita mo positive yung aura mo or negative ba? So, depende yan sa mood. Ewan ko kung tama ba yan. Bakit alam mo? So, pangatlo. Sure ako hindi na niya makukuha to. Cut and 4K. Or cut and 4K. Cut in 4K. Parang ano lang yan eh. Parang, for me, parang ano yan. Parang caught in the act. Parang ganon. Kapag na-quote or parang, ang hirap naman i-explain. Parang caught in the act lang yan na merong ebidensya. So, yan. Caught in 4K. It's yeah. Tama ka. Merong ebidensya na nagpapatunay nito referencing sa 4K na resolution o kung gaano kalinaw yung ebidensya. Okay. Ito. Brain rot. Brain rot. Brain rot. Brain rot. Okay, parang ano yan eh. Yung brain rot is yung kinakain or inaanay ang brain mo. Mali ka na, finally. Ang brain rot ay isang general term for spending too much time online watching low quality content that rot the brain. So ito yung palagi kang nagbababad sa cellphone. Yeah, mga online. Tapos Kung ano nang pinapanood mo, mga low quality content. Yan. Ganon. So parang kinakain yung utak mo sa sa pakikinood ng kung ano-anong wala namang mga low quality. Tama. Okay. Next is 8. 8, ano ba yan? 8 nga, ATE. ATE, parang pagkain ba yan? Ano ba yan? Kinakain. Mali ka. Ang ibig sabihin na 8 sa Gen Z ay yung, for example, ito ay, kunwari, bumili ka ng dress na fit sa'yo at nung, like, sinukat mo siya, maganda yung kinalabasan, like, you ate that, or you look good, you're impressive, or outstanding, gano'n. You ate. So, ang next word natin ay cringe. Like, Cringe? Parang strange ba yan? Ano ba ibig sabihin ng cringe? try, subukan mong mag-guess pa ng ibang words, ibang meaning. Cringe. Like, from the expression, cringe. Kaya nga, parang strange ba yan? Or something nakakatakot? Mali ka?
Strange is a feeling of discomfort or embarrassment o yung feeling na hindi ka komportable o nahihiya. Okay. Cringe. So, hindi ka komportable. Okay. Itong susunod, alam mo to. Flex. Sana. Flex. Okay, flex. So, parang you have something new or meron kang na-achieve na gusto mong ibahagi sa iba, kaya i-flex mo sa sa Facebook, sa imamay mo siya, sa ganun. Parang, Tama. ganun. The next word naman natin ay ang sigma. Sigma. I don't know what is it. What's sigma? Well, dapat alam mo yan. Alam nga yan ni Jeffrey. Kaya nga, si Jeffrey tanongin natin. Sigma. Ano yung unang word na pumapasok sa isip mo pag narinig mo yung Yung sigma? sigma na word. Mhm. Para, baka ano yan baka fraternity. Kasi meron sigma. Ano ba yan? Grabe naman sa fraternity. Ang meaning ng sigma ay isang popular na dominante or independent leader or someone school or self-sufficient astig. Parang ganyan. At meron lang tayong 3 natitirang words. Okay. Sana hindi niya alam ito. Try Okay. natin. Third to the last, stand. Stan is ano yan yung parang paborito mo yung isang actor ba kaya or isang movie yun parang yung ano ka yung paborito mo siya. Yung Ano ba yan? fan na fan mo. Parang Fan fan ka sa kanya. So yun, Stan. Kuha na yun. Okay. Second to the last is, ito. T. T na, T-E-A. Ano ba? Iniinom ba yan? Well, Tsaa. and literal meaning is, yes, yung tsaa, may inom. Pero in Gen Z, mayroon siyang ibang meaning. So, Kaya ano ba yan? Yung tea. mag-guess ka muna. Mag-try ka muna Tea mag-guess. party, yun ang alam ko. Gusto ko yung tea party ngayon. So, tea means gossip or information. So, in other words, chismis. Chika pala yun. Chika. Kaya, yung iba sinasabi na, spill the tea. Okay. So, Tea pala meaning yung dyan, chika muna. Okay. So, And, lastly is, slay. slay. Oh. Slay is, parang ano yan, yung slay is yung, Ano na tingin mo ang ibig sabihin ng slay? Lagi kong narinig yun sa mga games yung na-slay mo yung game or para na ipanalo mo. Ganun ba yun? You slay. So, Well, parang gano'n na rin. na ipanalo mo. Yung nandito is to perform exceptionally well or achieve something impressive. Which is, tama, yung pinalo mo yung game. Na-achieve mo yung slay. Yeah. At yun lang po, doon po nagtatapos ang aming guessing game ng Gen Z words. Okay. Bye-bye! Thank you.